Okay, I'd like to commend Marco for coming up with this very great 2 cents doon sa topic, sa issue ng Noche Buena and tungkol sa mga mahirap at sa dalawang klase ng kahirapan. Well, tingnan natin. This is Pinoy Extreme. Let's do this! This is Pinoy Extreme. Sabi niya dito, una is may dalawa kasi tayong klase ng mahirap. Yung mahirap na may pagkakataon para maging educated sa mga bagay-bagay na ito, at may mahirap din na totally walang access sa education para matuto at paano mag-improve ang pamumuhay at pag-iisip nila. Nice! 'Di ba? Nagkakaroon na ng distinction yung pagiging mahirap ng Pilipino. Hindi na lang siya basta mahirap, pero meron nang nag-a-analyze kung bakit sila mahirap, depende sa kung ano yung action, ano yung choices nila sa buhay. Kasi katulad nga nung sinasabi ko, kahit sinong presidente pa yung maupo, kung ikaw mismo ayaw mo mag-improve sa buhay mo, then walang presidente yung makakapag-ayos ng buhay mo. Mananatili kang mahirap. Pangalawa, it all boils down to quality and accessibility ng education, which I think the government can and should generally provide depende sa klase ng mahirap. I so agree with that. Responsibilidad ng gobyerno na iangat sa kamangmangan yung mga citizens nito. Now, here's the question. What if yung gobyerno nga inutil? Ayaw nila kumilos towards that kind of goal or vision. Now what? Mai-stuck ka ba sa paghihintay na dumating ang isang klaseng gobyerno or klase ng gobyerno that would make you learn or upskill? If yung sagot mo doon is yes, then good luck. Good luck sa paghihintay ng isang gobyerno na magbibigay sa'yo ng access. Magbibigay sa'yo ng quality education para lang umangat ka sa kahirapan. 'Di ba? We can always try to do what we can towards that kind of government. How? Paulit-ulit ko sinabi, bumoto. Sumuport sa mga grupo na lumalaban sa korupsyon. Like C4GG, Citizens for Good Governance and Mayors for Good Governance. Well, ang apat, pwede kang magsumbong sa mga tamang platform. Wag sa Tulfo, wala namang wala namang bearing yun. 'Di ba? Sa mga tamang platform, kung may nakikita kang mali. In that way, 'di ba? We could test out our current system to see what we can improve by using the government offices or functions of our government. In that way, makikita natin or magkakaroon tayo ng idea kung paano pa i-improve yung gobyerno natin. Hindi yung parating ang sumisigaw sa kalsada, pabagsakin. What the? Wala na tayo sa Stone Age. Kaya nga tayo demokrasya. We have that single chance every 3 years to become better version. Ang tanong, ginagrab ba yun ng mga Pilipino? Or tinitake for granted nila? Yung sinasabi kasi dito sa post is mga poorest of the poor sa mga urban areas na yung information is readily available pero hindi sila kumikilos para matutunan at malaman yung mga bagay na kailangan mo malaman para maiangat yung antas ng pag-iisip at kabuhayan. Napaka-refreshing ng ganong klaseng point of view. Because again, we can now identify different nuances or different scenarios na kung saan may improve tayo. 'Di ba? Imaginein mo na lang
binigyan mo yung, hindi lahat sige fine, hindi lahat, pero binigyan mo yung karamihan ng mahihirap ng access sa libreng edukasyon, libre tuition. But the problem is, they keep on demanding more. They keep on demanding more up to the point that they do not want social responsibility to happen in their life. Gusto nila lahat libre na. And that kind of values, pag lumala, nagiging entitled na yung mga tao sa mga bagay na hindi naman nila pinaghihirapan. Kasi nga, andyan na parati yung gobyerno Ba't pa ako magtatrabaho? Diba? Ba't pa ako mag-aaral na maigi? May naman, may tupad, may AIX, may kung ano-anong ayuda. Diba? Magwalis lang ako ng wardi-wardi. Diba? Instant 4K. Samantalang yung ibang tao, pinaghihirapan yun. Diba? On the other hand, meron din tayong mga poorest of the poor na walang access sa mga ganyan, lalo na yung mga mahihirap nating kababayan sa probinsya, mga nasa liblib na lugar. Yung tipong hindi naabot ng cable internet ang lugar, yung mga lugar na kailangan mo pa gumastos para magka-data ka. Kaso, isipin mo pa ba yun kung ang problema na nga kung ano ang kakainin nyo sa buong araw? Now, this is a very good observation and I so agree with that. Diba? Iba yung sitwasyon ng mga poorest of the poor sa probinsya na hindi naaabot ng technology or ng goods and services ng gobyerno because of access. Diba? Now, this is where other factors kick in. Remember yung sakit ng ulo ng Pilipino sa mga NPA. Ano yung ginagawa ng NPA sa mga nahawakan or napagstayan nilang probinsya? They remain poor. Walang daan na magawa because sinusunog nila heavy equipments. Walang business na nagpo-progress because hinuhut-hutan nila yung mga business ng revolutionary tax. At pag hindi nagbayad, sisirain yung tanim, sisirain yung heavy equipments, dilugi na. Pangatlo, yung cell sites. Walang naitatayong cell sites doon sa lugar nila because sinusunog nga ng mga teroristang NPA. Okay? And, ito pa, not excluding the corrupt government officials na nagpapadagdag, na nangungurakot doon sa lugar nila. So, sama-sama yan. Hindi nyo sila pwedeng paghiwa-hiwalayin thinking na, itong gobyerno lang na to yung may problema ito lang MPA na to yung may problema. No. You can combine those truth. Ito na naman yung truth. Magkakaroon na naman tayo ng multiple truth. Huwag kayong mahihirapan or huwag kayong malilito for having or juggling multiple truths because that is how life works. That is how reality or truth presents itself in multitudes, in different scenarios. And we need to create a solution integrating all of those truths para ma-address natin yung root cause ng pinoproblema natin sa Pilipinas. Now sabi niya, this is why I think majority to blame pa din is government. Tapos dinagdag pa nila itong K-12 na instead mag-focus sila sa quality ng learning, dinagdagan nila yung quantity ng panahon na gugugulin mo sa pag-aaral. Napaka-anti-poor at wala namang improvement na nagawa. The recent study about comprehension of Filipino students will attest. Now, here's the thing about blame that people or Filipino do not realize. If I blame the government 24/7 all the time, what do you think would happen? Diba? They might listen to what I am complaining, but what are the chances? What are the chances of them doing what
the Filipino people wants if alam naman pala ng mga Pilipino na inutil yung gobyerno natin? Diba? That's the thing about blame. It doesn't produce any results. It just makes people good for not being responsible for whatever is the result of their choices. I just have a slight reservations with K-12. I agree that it has a lot to improve. Okay? But having that kind of number sa functionally illiterate na Pilipino, it does not necessarily point out that it's to blame or ang kailangan sisihin yung school. Because learning is supposed to happen in both schools and sa bahay. The teachers should reinforce the values that the parents or the family feeds the children. Ilan sa mga bata ngayon, 'di ba? Yung or kahit ano na lang kahit actually parents Ilan sa mga adult parents ngayon yung may access sa cellphone na pwede nilang gamitin to actually read with their kids, to influence them to read, to learn. Meron pa bang gumagawa nun? Actually, that's one of the cheapest way to lower the illiteracy rate ng Pilipino. Again, the internet is a vast library that we could access on our fingertips. And why is that? Sa kabila ng pagiging accessible ng internet, pababa ang literacy rate ng mga Pilipino. Should we blame the school? Diba? Should we blame other institutions? Or we could actually adapt doon sa kung ano yung meron tayo and ma-realize natin kung paano natin gagamitin yung resources na yun to actually make us closer to the goal. Ano yung mas probable doon? Pakilusin mo yung ibang tao towards doon sa gusto mo o ikaw yung kikilos mismo. Diba? They can only, the school, especially the teachers, they can only help. They can only help as much as they can. But if we want more than what our teachers could actually give us, we need to help them. Kailangan nating hikayatin yung mga Pilipino, bata o matanda, para matuto. Yun na yung isa sa pwede nating ipang supplement as an improvement towards doon sa better Philippines na gusto nating lahat na mangyari. Now, if you're going to focus doon sa mga mahihirap na may access, na may pwedeng magawa, actually work towards that kind of goal, di mas dadami yung mga tao na pwedeng mag-ambag doon sa solusyon, sa long-term solution ng ika-aasenso ng Pilipinas. Paano sila makakapag-ambag? Of course, they've gained value more than enough to sustain themselves at pwede na nila itong ma-share sa iba pa nating Pilipino or kapwa Pilipino. Diba? You've built knowledge, you've built a business wherein you could employ people. You've built wisdom that they could use towards their workplace.
So on and so forth. It's not supposed to be a grande contribution, but kahit na 1% lang yung inambag mo papunta doon sa pagpapabuti sa Pilipinas, that's going to compound. Ang gusto kasi ng mga Pilipino yung instant. O, nag-i-improve ka. Dapat next week, bilyonaryo ko na. Napakakalokohan naman nun. Diba? Argumentum ad absurdum eh. Well, this is Pinoy Extreme. Have a good day.